Impeachment laban po kay VP Sara Duterte hindi prioridad ng Senado sa natitirang araw po ng 19th Congress. Yan at iba pa sa detalye po ng balita mula kay Troy Gomez na magbabalita ng live. Troy, good morning! Jade, Admar, magandang umaga sa inyo. Tama ka dyan, Jade. Ipagpapaliban muna ng Senado sa Hunyo 11 ang presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon mismo kay Senate President Francis Chis Escudero. Hindi umano ito prioridad ng Senado sa ngayon, lalo't 6 na session days na lamang ang natitira bago ang sinidi adjournment ng 19th Congress sa Hunyo 14. Sa isang liham kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Escudero na may 12 panukalang batas na dapat tutukan, gaya ng pag-amyenda sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, E-Governance Act, Open Access and Data Transmission, rationalization sa fiscal mining regime, pag-amyenda sa Universal Healthcare Act, pagbuo ng Virology Institute of the Philippines, Government Optimization Act, pag-amyenda sa Right-of-Way Act, termino ng mga barangay at SK officials, Judicial Fiscal Autonomy, buwis sa denatured alcohol at ang Anti-Pogo Act. Bukod dito, kailangan din aksyonan ng Senado ang kumpirmasyon na mahigit 200 presidential appointments, kabilang na ang ilang cabinet secretaries, foreign service officers at opisyal ng AFP. Matatandang nakatakdasa na sa Hunyo 2 ang presentasyon ng impeachment articles, pero sa dami ng kailangang unahing trabaho, ipinagpaliban ito para bigyang daan ang mas mahalagang lehislatibong tungkulin. Sa Hunyo 11 na lamang tatalakayin ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Duterte. Pero ayon kay Senate President Escudero, mas mahalaga muna ngayon ang mga batas na makakatulong sa mamamayan. Jade, Admar, ang talagang aabangan dyan is yung kung itutuloy ba ng Senado sa pagbabalik nito sa 20th Congress ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung saan sa 20th Congress ay isasalang na rin ang mga bagong halal na senador ng 2025 elections. Balik po sa inyo mga kapartner. Yan, maraming salamat Troy Gomez live mula dyan sa Senado.